Gusto mo rin bang magkalisensya at maging isang guro? Stay ka lang sa video na to dahil pag-aaralan natin kung ano-ano nga ba ang dapat mong matutunan about Licensure Board Examination for Professional Teachers. Hi! Welcome back to my channel and welcome kung bago ka lang. So, pakihit mo naman yung subscribe button kung gusto mo yung mga ganitong klaseng videos and thumbs up if you like this video. So, without further ado, start na tayo. So, sa mga hindi nga pala nakakaalam, uulitin ko na I am a licensed professional teacher since 2018. So, nakapasa po ako ng board exam noong September 2018 licensure examination for professional teachers. So, nandito ako ngayon para i-discuss kung ano-ano nga ba yung dapat mong malaman about LET. So, una po ay, syempre, di ba? Ano muna yung licensure examination for professional teachers? So, kahit i-google nyo yan, maalam nyo naman. Pero in my own words, ito po yung exam, not just a test, okay? Tinetest po nito yung knowledge and cognitive aspect or ability ng isang magiging guro, no? Someday. And then, ito po yung pinagsama-samang mga topics and, alam mo yun, mga bagay na pinag-aralan mo nung college ka. And of course, it is a situational exam. Okay? In short, ito po talaga yung alam mo yun, ito yung nagtitest kung, alam mo yung, dapat ka ba talagang magkalisensya? Kumbaga, kung talaga bang gusto mo yung pagtuturo. Kasi syempre, di ba, lahat naman talaga, before kang magka-license, kailangan mo talagang mag-exam. Next! Yan. Who are the ones taking the LET? So, sino nga ba yung mga nag-take nito? Syempre, yung mga gustong maging teacher at magka-license, di ba? Para makapagturo. So, nga pala, if may mga nagtatanong, ma'am, what if po hindi po ako talagang graduate ng education, like 4 years and then gusto ko pong magturo? Yes, pwede kang kumuha ng mga professional education units and then pwede ka pong mag-take ng board exam, okay? So, hindi po porket alam mo yun, nag-education course yung tinake mo, sila lang yung makakapag-take nun. Talagang eduk lang, hindi po kahit na ano pang course yan, di ba may senior high school na tayo ngayon. So, lalo na yung mga graduate ng computer, may computer, yung thingy, mga ganon. Basta computer graduates sila, or computer courses po, talagang kailangan po yan sa senior high. And yun nga, magte-take ng professional education units and then good to go. Pwede nang mag-take ng licensure examination. Syempre, ito po yung tanong. What are the components of LET? So, ano nga ba yung LET? So, first, if you are an elementary education graduate, syempre, general education, and then professional education. Yun lang po yung dalawang component nun. 60 for the general, 40 for the professional. And if you are a secondary education graduate, just like in my case, general education, professional education, and majorship. So, paano po yung hati nun? Magiging 40 for Gen Ed, 40 for Prof Ed, and then 20 for major. So, yeah, i-share ko yung mga experiences ko nung nag-take ako ng board exam. So, yun po yung mga components niya. For the general education, as in general knowledge about English, math, science, or kung ano man, as in general lang siya. And then, sa professional education naman, ito po yung mga ASEMS, may mga nakaka-relate sa akin dyan, mga ASEMS, o yung mga napag-aralan natin about psychology, teaching profession, mga foundations of teaching, lahat po ng kailangan nating malaman in teaching and kung paano po natin maa-apply yung mga pinag-aralan natin na yun. And ang professional education po ay situational, okay? Talagang nakakalil lang siya, like, yun na ba yung sagot? Pero hindi pa pala. So, yan, dyan din ako talaga minsan nadadali sa mga ganyan, lalo na sa true or false, yan. So, i-discuss ko din po yung kung ano po yung meron sa isang licensure examination for professional teachers on my next video. Gora na tayo! So, ito marami talaga nagtatanong nito mga marites, joke lang. So, ang tanong is, what is the passing rate for LET? So, alam nyo ba na
para sa akin napakataas i-hit ng 75% rate para makapasa ka at magkaroon ka ng lisensya. Like in my case, ako, sobrang nahirapan ako sa major. As in, sa major ako nahirapan. Ang hirap kuhanin ng 75, higit lalo board exam yan, di ba? Pero kung isang subject lang yan, madali lang yan ipasa eh. Pero kung board exam mismong nakasalalay na yung future mo, ang hirap i-hit ng 75, di ba? Ang engineering ata, ewan ko 70 ba? Hindi ko alam Pero ang LET 75. Next question is LET easy? Marami talagang nagsasabi na madali lang ang LET. Diyos ko, yan lang naman yung mga pinag-aralan nyo noon. Kung kayo nasa posisyon namin, baka dumugo kayo dun. Kasi, hindi lang naman isang subject yan, di ba? Like, lahat ng napag-aralan mo, Gen Ed pa lang. Alam mo yon medyo, ano ka na lang. Prof Ed, ay to, sabi mo na, salamat na lang sa lahat, di ba? At majorship, ayoko na. Grabe, totoo lang to base lang talaga to sa akin. Or ewan ko kung makaka-relate yung ibang mga alam mo yung mga nag-take dyan. So, for me, it's not easy. Eto, ang tanong niya is, same question lang ba ang ginagamit sa LET? Or iniiba-iba? Iniiba-iba. Yan, ito na Sinashuffle siya, nire-reshuffle, and lahat po ng professors from different universities or colleges, nagsasubmit po sila ng kanilang mga tanong para maisama sa licensure examination for professional teachers. And in our case, hindi ko alam kung sino bang mga nagtanong doon, nagpasa ng tanong doon. Nung batch namin, like, napag-aralan ba to? Ganon, so, hindi po siya pare-parehas na nauulit. Talagang, alam mo yun, nag-reshuffle talaga yan siya. So, ayun, napapaisip ka na ba kung magte-take ka ng LET? Mag-take ka pa rin. Alam mo, lalo na kung ang natapos mo ay education and gusto mo talagang maging teacher, push mo na yan. Kasi, let's admit the fact na, oo, meron pa rin mga schools na tumatanggap ng teachers kahit na hindi licensed. Pero kasi ngayon, sa ating educational system, alam mo yun, matataas ang standards. Talagang kahit private schools, hinahanapan nila ng license. And hinahire talaga nila is yung merong license. Kaya kung ako sa'yo, huwag ka pang hinaan ng loob, mag-take ka pa din. And yeah, so alam mo naman na yung mga dapat mong malaman. Vague pa lang naman to, pero yeah, sana mag-take ka pa rin ng licensure examination for professional teachers. Kasi for me dun mo lang talaga malalaman and dun mo lang talaga masusubok yung kung talagang gusto mo ba talagang magpatuloy sa pagiging guro. Thank you for staying, and pagtapos ng video na to, and on my next vlog, I will be sharing my experiences kung paano ko nakuha yung license ko and everything. I-share ko lahat ng thoughts ko doon. So, yun lang. Thank you for watching this video, and like mo yan kung gusto mo to. Okay? See you on my next vlog. Ingat ka! Bye!